the purpose of the Great Commission. Okay? Yung apat na P na dapat natin maunawaan for the Great Commission. Amen po ba? Kung di dahil sa Great Commission na to, walang magiging Kristiyano. Walang magiging follower si Lord. We thank God because meron tayong Great Commission. And that is Matthew chapter 28 verse 16 to 20. So kung meron po tayong Bible, please open with me in the book of Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Hallelujah. Nandiyan po ba tayo? Okay, sabi dito, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. In verse 17, when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and in earth has been given to me. In verse 19, ano sabi sa verse 19? Therefore, Has been given to me, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, purihin po ang pagkabasa, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. All the glory and honor belongs to Jesus, belongs to God. So, the purpose of the Great Commission. Amen po ba? Sino excited? Amen. Bakit ito pag-uusapan natin? Kasi ngayon, alam niyo po, because of this pandemic, marami na po sa atin nanghihina na. Sa totoo lang po, yung iba sa atin, nawawalan na ng gana, serving God, serving the Lord, worship the Lord, serving God, nawawalan na po tayo ng gana because of this pandemic. But the Lord always remind us, according to the Matthew chapter 28, that is the Great Commission. Ano po ba yung dapat nating makita sa Great Commission na ito? What is the purpose of the Great Commission? Ano po ba ito na dapat nating malaman? At bakit natin ito dapat malaman? Kasi ito po yung magiging gasolina natin. Ito po yung magpapaboost ng ating pagmamahal, unang-una sa Diyos, pangalawa sa tao. Amen po ba? Kaya nga, dito tayo magkakatalo ngayon. If you really love the Lord, then that is the time na you need to prepare yourself before God. Paano ka ba mag-prepare? Paano ka ba mag-commune sa Panginoon? Paano ka ba lumapit sa Lord? Amen? Kasi dun yan nakabase. If you really love people, then you really love God. And then if you really love God, then you really love people. Baliktaran lang yun eh. Kung sinasabi natin mahal natin ng tao, then you need to love God. Then if you really love God, then you really love people. Makikita niyo, matitimbang niyo maigi. Okay, doon tayo muna. If you really love people, then ano ginagawa mo? So, bibigyan ko kayo ng mga question para magkaroon kayo ng idea. How you prepare yourself before God? Paano ba natin piniprepare yung ating mga sarili para sa Panginoon? Hello? Meron ba akong kausap? Amen. If you really love people, kung talagang mahal mo yung tao, paano ka mag-prepare para sa Panginoon? Kasi kung talagang mahal mo ang tao, may gagawin ka para sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang kikilos sa mga taong yan. Hindi ikaw ang magbabago dyan. Hindi ikaw ang kikilos dyan. Ang kikilos dyan ang Diyos. Amen. Then you love people, then paano ka lumalapit sa Panginoon para sa mga taong mahal mo? Para sa mga taong iniibig mo? That's the first question. Then, if you really love God, hello? Love natin si Lord? Then, if you really love God, anong ginagawa mo sa tao? Ano yung mga hakbang o yung mga plano, ano yung mga iniisip mo para sa mga tao because you love God? Siyempre, pag mahal mo ang Diyos, mahal mo rin yung kanyang mga mahal. Amen? Ikaw, sa ba ako? Amen. Dapat maliwanag yun. And that's the reason why, siguro, iiwan ko yung mga tanong niya sa isipan nyo ngayon, then we will go to the
highlights na pag-uusapan natin, which is the purpose of the Great Commission. May 4 na P yun na dapat nating malaman. Amen? Amen. So, number 1, the power of the Great Commission. Ano ba yung kapangyarihan ng Great Commission? Ano ba yung magagawa nito sa tao? Once you obey the word sa Great Commission, according to Matthew chapter 28, verse 16 to 20, ano ba yung magagawa nito sa maraming tao? What's the power of the Great Commission? Okay? The power of the Great Commission is the power of God by His strength. Hindi sa lakas mo. Hindi sa lakas natin. Hindi, once you use the Great Commission in your life, once you apply the Great Commission sa buhay natin, hindi yan nadadaan sa gandang lalaki. Hindi yan nadadaan sa pabanguhan. Hindi yan nadadaan sa paramihan ng pera. Hindi yan nadadaan sa diskarte. The power of the Great Commission, it comes from God. Parang wala akong kausap. Amen. It comes from God. Then, if you really love people, ito yung sagot. Then, if you really love people, lalapit ka sa Panginoon because you need the strength of God. To ano? Just to win that people. Para yan mawin mo sa Panginoon, we need the strength of our God. Kailangan natin yung lakas ng Panginoon. That's the power of the Great Commission. The power of His strength. According to Philippians chapter 4, verse 13, ano yung sabi? Paborito ko tong verse na to. I can do all things through Christ who give me strength. We can do all things through Christ who give us strength. Wala tayong hindi kayang gawin basta andyan ang kalakasan ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Wala tayong hindi kayang lagpasan. Ano man pagsubok yan, ano man pong mga trials yan sa buhay natin, wala tayong hindi kayang lagpasan basta ang kalakasan ng Panginoon ay nasa buhay natin. Maliwanag po yun sa Philippians chapter 4, verse 13, that we can do all things through, kanino? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ano? Na pinanggagalingan ng ating kalakasan. That is the power of the Great Commission. Number 1 P is power. Amen. Kaninong power? Hindi yan kili-kili power. Power ni Lord. Hindi yan power ng diskarte mo. Hindi yan power ng bulsa mo. Hindi yan power ng buhay mo. Yan ay power ng Diyos. Amen po ba? And this pandemic, grabe to. Alam niyo po, nakikita ko po ngayon, pinapatay na ng pandemic nito ang bawat pananampalataya ng bawat tao. Nag-uumpisa na siya. Ang matakot sa pandemic, talo. Are you with me? Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Ang matakot sa pandemic, talo na. Tapos na laban. Alam na kung sino nanalo. But, if we use the first P of the Great Commission, which is the power of God, the strength that comes from Him, we can do all things through Him. Amen. Amen po ba? Wala tayong hindi kayang gawin. Wala tayong hindi kayang lagpasan. Sabi natin, kailan kaya babalik ang normal? Hoy, ito na yung normal. Amen. Gusto niyo maintindihan yung ibig sabihin ng normal? Yung maging normal ka sa gitna ng pandemic, that is normal. Hindi naintindihan. Amen. What is normal? Yung maging normal ka sa gitna ng pandemic na to. Yun ang normal. Hello? Are you with me? Natatakot ka? That is not normal. Tanong, dati na walang pandemic, nag-praise and worship tayo, amen? Amen. Dati walang pandemic, nag-face to face tayo, amen?
Doon dati walang pandemic, nagpa-fellowship tayo. Amen? Amen. Eh ngayon, ano ba nangyayari? Di ba ganun pa rin naman? Ganun pa din. Walang nagbago doon. Why? Because that's normal. That is the first P of the Great Commission, which is the power of God. Kaya nga kita mo walang nagbago eh. And that is normal. Ano sinasabi mo ngayon? Sana magbalik na normal. Hindi. Normal pa rin tayo. Actually nga, super normal ang tawag ko rito eh. Above normal. Sabi nga kay Kuya Boy, nag-share kami nung kailan. Sabi ko, sa totoo lang naman, lahat ng kakaharapin mong taon. Bakit? Meron ka bang, ano ka ba dyan? Meron ka bang pang swab test dyan? Na pagkakausapin mo yung tao, malaman mo kagad. Eh, minsan nga, magpa-swab test ka, aabutin pa ng 3-4 na araw para bago malaman kung positive o negative. Minsan nga, napaglamayan na yung patay eh. Miss one pa. Hindi. Bago yun napayagan paglamayan, minsan nga napaglamayan na, bago pa nalaman, positive pala yung pinaglamayan. So, what is your point, Pastor? Ito ang point ko. Sinong makakapagligtas ng sarili niya? Meron ba? Sino ang pwedeng maglagay ng proteksyon para sa kanyang sarili? Meron ba? Vaccination is not the answer. Amen. Actually, maraming mga report and legit report. Maraming babaksin, patay naman din eh. Hindi ko sinasabi huwag tayo magpabaksin, pero ang point, sino pwede maglagay ng parameter para proteksyon na ng kanyang sarili? No one. Amen. Wala. At sino yung merong kakayahan na pagharap mo sa tao, meron kang scanner machine sa katawan mo at sa mata mo, meron kang x-ray vision na para pagkita mo, positive ka, huwag mo kong kausapin. Meron bang ganon? So wala. Kaya tinatawag ko to super normal. Bakit? Pray mo. Still, your life is normal. In the midst of this pandemic, hindi mo lang naiisip yun eh. Kasi nalulunod tayo sa mga negative things sa buhay natin. And sometimes, because of that negative, we forget the good things from God. Hello? Nakakalimutan mo na, ang Diyos ang may bahala. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung ang buhay mo niyan sa Lord yan, ang bihira, wala kang kakayahan para protektahan ang buhay na yan. Kahit anong ingat ang gawin mo dyan, wala kang magagawa when God allows that to happen in your life. Wala kang magagawa. But if you use the first P of the Great Commission, which is the strength of God, according to Philippians chapter 4, verse 13, that we can do all things through Him. Yes. Ako sino na nakakaharap ko, bahala na, sabi ko, Lord. Kung naman ang nagbigay ng buhay ko, di ko ikaw mamamatay. Amen. Tsaka bakit? COVID lang ba kinamamatay ng tao? Pero nga dyan, kumain ng puto, patay eh. Puto. Kumain ng puto. Tatanong nyo ngayon kung bakit puto kinain, patay. Ganito kalaking puto, sinubo. Bumara dito, hindi na kayo napatay. Puto yun. Hindi ninuya, nilunok lang. Kaya, pwede, di ba? Pwede. Pwede. Meron nga dyan, tutulog lang eh. Sarap ng tulog eh. Di nagising, patay. Meron bang taong may kinalaman sa pagkamatay ng taong wala. Kaya, alam mo sa totoo lang, matuwa na kasi sa katabi mo, matuwa ka. Magalak ka. Bakit? This is the super normal ng buhay natin. Super normal. Maniwala ka sa akin. This is the super normal. Alam mo, napaka-exciting nga itong buhay na to eh. Alam mo bakit? Ito yung panahon na kung saan this Great Commission very effective sa buhay ng mga tao ngayon.
Maniwala kayo sa akin. Maging yung mga pulis ngayon, naghahanap sila ng life coach. Naghahanap sila ng lecturer. Why? Because they need God. Why? Because they need spiritual advisor. Anin mo ang sweldong malaki kung lagi ka namang ang buhay mo ay lagi nasa risky level. Nasa risky moment. Laging red mode. Yung buhay mo. Anin mo yung sweldong malaki? Diba? That's why yung mga kapulisan natin, they need life coach. They need spiritual lecturer. They need pastor to teach them, to guide them, to lead them. Not only pastor, they need you as a Christian. Bakit? Wala namang ibang magdadala ng Word of God. Walang ibang word bearer, kundi ang Kristiyano lang, walang iba. Sabi ko nga sa inyo, walang ibang magbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Maliban na lang na yung taong yan, na nagbabahagi na yan, naranasan niya ang kabutihan ng Panginoon. Unless you experience the goodness of God in your life, then you have the right to share the Word of God. At ikaw lang yung merong totoong malasakit para ibahagi ang salita ng Diyos kahit walang bayad. Kita nyo kahit nga yung mga cell group natin, pinagtataguan tayo, ina-absenan tayo, ita-chat mo, ita-text mo, ano sabihin? Tsaka na lang ako ate ng cell group. See? Diba? Saan ka pa? Hindi mo naman binabayaran yung cell leader mo. Hindi mo nga yan binigyan man lang ng tubig. O tinanong, ate, kuya, nauuhaw ka ba? Meron pa nga kami naranasan dati eh. Naranasan namin. Isang cell leader ko, yung cell member nasa taas ng bubong, pinagtaguan niya yung cell leader niya. Tapos umihi sa taas ng bubong. E di yung cell leader na kala niya naambon, yung pala ihi na. Awa naman ng Diyos, patay na yun. Kinuha na niyo. Bakit? Uy, huwag niyong babasta-bastahin ng mga cell leader. Protektado ng Diyos yan. Sabihin ko sa inyo, kaya lang naman, naku po, pag yan, kung meron nga lang scanner machine dito sa atin, para malaman kung anong buhay ng taong yan, kung malalaman mo lang ang background ng buhay na yan, hindi mo pagkakatiwalaan yan, at hindi yan magagaganyan. Kaya lang naman yan nagpupunta sa'yo, kaya lang naman yan nag-share ng Word of God, lagi kang kamusta ka na, kahit hindi ka nangangamusta, tapos pinupuntahan ka, inaalagaan ka, hindi dahil mabait yan. Kaya niya ginagawa yan kasi isang bagay lang. Naranasan niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. And that's the time na yun naman, he gave back that good things na na-experience sa buhay niya. Kaya nga ibinabahagi niya na eh. Kahit minsan pinagtataguan siya, kahit minsan nagsisinungaling, kahit naman nandyan. Di ba nagtago lang sa likod ng pintuan? Wala ako dito. Andiyan ka ano? Na pangalan? Andiyan ka ba, Kiko? Wala si Kiko, absent. See? Kaya sabi ko sa mga leader, huwag kayo malulungkot sa mga ganyan. Kasi yung mga ganyang tao kukunin na ni Lord yan. Wala nang mission yan eh. Just do your job. Just do your part. God will do the rest for you. Maniwala ka sa akin. Mag-cell group ka lang. Basta pinagtataguan ako. Hayaan mo lang. Itatago na ng Lord dyan. 6 feet below the ground. Ang tago niyan. Ay, natatawa kayo. Yung panatagong cell group, huwag kang malulungkot dyan. Kasi bakit? Kakatago niyan. Itatago na ni Lord ng tuluyan yan. Lifetime na. 6 feet below the ground ang tago niyan. Hindi mo makikita. Kaya yung mga nagtatago-tago na cell group, yung mga nasa online, yung nagtatago-tago na cell group, ang magsisi ka na. Humingi ka na ng tawad sa cell group leader mo. I'm not kidding. Hindi ako nagbibiro. Totoo sinasabi ko. Kaya ako sinasabi to dahil hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko to kasi I just want to remind you. I just want to remind everybody. Hey, that is the first P of the Great Commission.
Kaya yan nag-cell group, hindi dahil mabait yan. Naku po, pag tinignan mo ang buhay niyan, lahat ng K meron. Karimari-marin, kasuklam-suklam, kadiri-diri. Lahat ng K. Pero bakit nag-share ng Word of God? Bakit nagbabahagi ng salita ng Panginoon? Bakit nag-cell group? It's because maybe they really love God. They experience the power of God. Yung kapangyarihan ng Diyos, naranasan nila. Hello? Naranasan nila. Kasi isang araw lang nga may nagpapatotoo, sabi niya, Pastor, wala na talaga akong pera. Tapos yung perang binigay mo sa akin, nagastos ko na. So ano nangyari? May kumatok sa bahay. Nagtatanong kung kanino raw yung motor. Sabi ko sa akin, pwede ba kitang maarkila? At that moment, he earned 600 pesos. Because of the power of God, lahat ng imposible, nagiging posible. Bakit? Nagtiwala ka sa Panginoon Ayan ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Basta sumunod ka lang. Kaya nga sabi niya doon sa verse, sabi doon sa verse 20, sabi sa verse 20, tignan natin. And teach them, ang sabi doon, and teaching them to obey everything. Na ano raw? And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, sabi ng Lord, I am with you always. Not once, not twice, but always. See, if you understand the Word of God clearly, with sensitivity in your heart, man, sasabihin ko sa inyo, blessing will come. Na hindi mo inaasahan, basta titiwala ka lang sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, mga cell group leader, kaya matatakot. Kaya matatakot. Kasi sabi ng Panginoon, I will be with you always to the very end of the age. Kung ang pandemic na to ang katapusan, sasamahan tayo ng Diyos. Hanggang magkatapusan na. Diyan ba kayo? Hello? Hello? Walang ibang tutulong sa atin kundi sarili natin. Kaya ang sabi ko, lahat dapat nagdadalang Bible. It is about time to discipline ourselves. Ourselves. Madisiplina na tayo. We need that word. Amen po ba? Hello? Amen. That is the first P. The gets? That is the power of the Great Commission. Amen. Ano pa? Maliban sa the power of His strength. Meron pang isang power yan. The power of authority. Ano sabi? Sa Matthew 28 verse 18. Ano sabi? Verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ano problema mo? That is the power of His authority. We're not using only the power of strength, but the power of authority. Kaya kahit yung karamdaman ay mauutusan natin yan, maniwala ka lang. I remember one time in my life, yung lamesa namin, masunurin na ngayon yung lamesa namin. Sobra. Pati yung rep, masunurin na. Dati, medyo, siguro hindi lang ako sanay, parang niloloko ko sarili ko sa tinatawanan ko, dahil parang hindi ako naniniwala. Ayun, nakakalungkot sa atin, no? Ewan ko kung aminin niya ako, inaamin ko na, tataas na ako ng kamay. Yun ang mahirap sa atin kapag nag-pray tayo yung unang hindi naniniwala. Amen. Ako, pinag-aralan ko, utusan yung lamesa namin. Sabi ko, lamesa ka, hindi ka mauubusan ng pagkain. Take note, lahat ng lalapag na pagkain sa'yo, puro masarap. Bawal lang hindi masarap. Kaso dahan-dahan na sa pagkain, baka pumano ka na maaga. Yung rep namin, tinuruan ko rin. Sumusunod na rin. Sino ngayon? Di ba parang baliw si pastor? Hey,
Hindi ako baliw. I'm just only using the strength of God. Hello? I'm just only using the power of His authority. I'm just only using na ano pa? The power of His strength. Yun lang naman. Yes. Adyaw ba kayo? Amen. Hallelujah. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me, heaven and on earth. So wala na tayong hahanapin pa. Once you use the strength of God, once you use His authority that given to us, everything will follow. Everything will follow. Blessing will follow. Maging yung sakit na yan, yung COVID-19 na yan, if you use the strength of God, if you use His authority over that sickness, over that virus, healing comes. Healing comes. Healing comes. Ako, siguro 18 years to 19 years na ako nagpapastor. And wala na ako pwedeng sabihin sa Lord na dapat patunayan ng Panginoon sa buhay ko. Lahat na pinatunayan ng Panginoon. Amen. Wala akong pera, 50 pesos lang ang laman ng bulsa ko. Sabi ng Lord, sakay ng bus. Tricycle muna. Pagbawa ko ng bayan, sakay daw ako ng bus. Teka lang, Lord. Saan ako pupunta, Lord? Kaya ako doon ako nag-asawang kwento to lagi kasi I believe that this is the power of His strength. I believe that this is the power of His authority. Sakay ka ng bus. Pagdating sa bus, Lord, saan ako pupunta? Pagdating ko ng Pasay, sakay ka ng FTI. Sabi ko, tagi kang punta ko nito. Sigurado, FTI na eh. Kasi pagdating mo sa FTI, puro naman pabrika doon. So pagdating ko ng FTI, sakay ka ng tricycle, papuntang Lower Bigutan, Maharlika Village. Pagdating ko ng Lower, lalakad ako, Lord. Teka lang, Lord, wala na akong pera. 50 pesos ko. Naglakad pa ako nung galing West Plain. Papuntang highway para lang mura yung masasakyan ko. Tapos parang, I think pwede ko sabihin that is the super normal or supernatural. Naglalakad ako sa isang street. Sabi ko, Lord, ano gagawin ko dito? Ayoko lang pumunta doon sa aming mother church. Siyempre, di ba? Ayoko namang manghingi doon sa aming mother church. Nakakahiya na. Lakad ka. Dilakad ako. Habang lumalakad ako, nagpipray ako, Lord, inuumpisan ko nang gamitin yung power of His strength. Sabi ko, Lord, kung kinakailangan dito ako matulog para lang matagpuan ko yung dahilan kung bakit mo ako pinapunta sa lugar na to, gagawin ko. Kung kinakailangan dito na ako tumira habang buhay para lang matagpuan ko yung dahilan kung bakit ako nandito, I'll do it. Nag-uumpisa na akong gamitin yung kapangyarihan ng authority ng Panginoon. I'm using His authority. Lord, hindi mo ko dinala rito nang wala lang. Meron kang dahilan. At alam ko, Lord, pag ikaw dumarating sa buhay ng isang tao, hindi kulang, hindi sobra, sakto lagi. Habang naglalakad ako, mga kapatid, alam niyo yung nangyari? May isang tumawag sa akin. Pastor Joel, hey, brother, kamusta na? Hindi ko masabi sa kanya, daan ka muna. Hindi ko masabi sa kanya, teka lang, may hinahanap ako. Hindi ko lang masabi may hinahanap ako kasi baka sabihin, baliw naman si pastor. Pag natin, sa puta, may hinahanap ako. Ano hinahanap mo? Hindi ko alam. Pwede ba yun? Pero hindi. Ay ko bro, teka lang, may pupuntahan lang ako. Babalikan kita. Hindi pastor, dito ka muna. Kakain mo tayo at talagang gutom na ako. Di pa ako nag-aalmusal. Umalis ako sa bahay. Walang paalam. Wala silang kaalam-alam sa nangyayari sa akin. Kasi pumunta rin ako doon na hindi ko alam kung ano dahilan.
Siyempre, nagugutom na ako. Sino po ba ako para magmalaki? Di pumunta na ako doon para kumain. Pasok ka dito. Pinakain ako. Yung pakainin ka pa lang, swerte ka na, mapalad ka na. Di ba? Blessed ka na. Hindi pa ako natatapos kumain, may nilabas na sobre. Sabi ko kasi niya, pag lumalabas sobre, naiihi ako. Pupunta ako agad sa CR. Yan. Siyempre, pinipintahan ko yung sobre kung magkano. Tonto ko, thank you Lord, 5,000, thank you Lord. Salamat Panginoon, uuwi na ako Lord, salamat. Ito na pala yung tao pinapunta mo sa akin, salamat. Thank you Lord, makakapag-Walter Mart ako. Hallelujah. Tapos balik na ako sa lamesa, tapos ko yung pagkain ko. Hindi pa ako tatapos, binagsakan ulit ako ng panibagong pagkain. Ang sarap ng pagkain. Ang sasarap. Sige, kain lang Joel, kain ng kain. Hindi kain naman ako ng kain. Di pa ako tatapos kumain, sobre na naman pa ako. Sobre pa ako. Kaya ko Lord, dapat pala yun na pinag-sobre Lord. Lord, kahit sa Bicol papunta mo ako, pupunta ako Lord. Yes! That's the story. Naihi na naman ako. Siyempre, may bago sobre, naihi na naman ako. Pag-ihi ko. Kaso hindi na ako natuwa kasi, $1. Okay lang, pang lagay-lagay sa wallet. Merong $4. Iniisip ko, 50, 50, 50, 200. Dito ako sa 5,000. That's my mentality at the time. Diuwi na ako, namalengke ako. Siyempre kain muna ako sa magandang restaurant at the time para namang yung pagod ko. Pero alam niyo yung oras na yan, ang forma ko, nakashort lang ako. Oo, nakashort, naka-t-shirt, nakang-bahay lang talaga. Talagang wala nang ano. Ganun talaga itsura ko. Sabi nga nung kausap ko, nabigay sa akin ng blessing na ginamit ng Lord, sabi, ano yan, But, saan ka nag-stay dito? Sabi ko, hindi galing akong Cavite. Hindi niya lang masabi sa akin, Pastor, pupunta ka ng Taguig, ganyan itsura ko. Siguro nahihiya siya. Mukha pa, hindi pa ako naligo. Hindi pa nga ako nag-almusal kayo, hindi pa nga ako siguro nagkape lang ako at that time. To make the story short, naubos na si 5K, naiuwi ko na sa pamilya ko, naiuwi ko na sa bahay namin, ubos na si 5K. So no choice, pagkatsagaan ko si $4. Ang hirap palang palitan yan. Ang daming investigasyon, parang ninakaw mo yung dollars. That's my experience. Punta ako ng BDO, dyan sa bayan. Tabi siya ng red ribbon. Alam niya? Red ribbon, dyan ako. Sabi ko, ma'am, ano naman. Sabi niya, sino po nagbigay sa inyo nito? Saan po galing? Ma'am, hindi ko po ninakaw yan. Pastor po ako. Pinakita ko ID ko. Parang tapos na. Parang kasing tinitignan yung dating pagkatao mo. Ma'am, hindi ko po ninakaw yan. Joke lang po. Bigay ko yung ID ko. Pastor. Naasar pa ako sa kanya kasi nga, ganun ba kayo talaga mga nasa bangko? Hindi pa kami tapos mag-transaction. May transaction na siyang iba. Kinukumpitan niya na. Tapos makita-kita ko. Sabi ko, ma'am, yung sa akin po, okay na po. Sabi niya, Sir Ena. Siyempre, hindi ko ginagalaw. Ang kapal eh. Ang kapal ng pera. Sabi ko, ma'am, yung akin po, hindi ko lang sabi ko sa kanya yan kasi, kausap ka ng kausap, dapat first come, first serve. Nauna ako eh. Kasi nang kakausapin mo, kasi itong pera niya, bibigay mo sa akin. Parang, hindi ko na masabi sa kanyang ganun. Sabi ko, ma'am, yung akin po, yung $4 ko po. Yan nga po. Ma'am, magkano na po ba dollar ngayon? $1, magkano na po? Ang kapal po nito, lilibuhin. Sir, ito po yung binigay nyo. Hindi po ito $4, $400. Ang bihira ka, tagal kong tiniis tinago yung $4 na yan sa $400. I think at the time, umabot ng 30. Mahigit. Yung naiuwi ko lahat Kasama yung 5K.
Hey, ang dami. Sabi ko nga nung kinukwento ko nga isang araw, may sasakyan din ako. Ang tawag ko si Ganda. May pangalan kasi sasakyan ko. Nung unang sasakyan ko, Pogi. Nung pangalawa, Ganda na. Kasi ang ganda niya sa paningin ko eh. Alam mo bang nagkaroon ako ng sasakyan dahil sumakit lang ngipin ko? I experienced that. Why? Because I'm using the power of His strength. I'm using the power of His authority. Nagkwento ko kay Kuya Boy yan eh. Sabi ko, ano mo buwang ang kwento ng Ganda na yon? Sumakit lang ang ngipin ko. Pastor, o sino excited? Ikwento ko yan. Tapos parang sabi siguro ng iba, sana sumakit yung ngipin ko para magkasasakyan ako. Sumakit ang ngipin ko. Ito po kwento niya. Sumakit ang ngipin ko. Tapos naghiram ako sa isang pastor na may sasakyan para dalhin ako sa dental clinic. Kasi at that time, yung dental clinic, may card po ako eh. Card holder ako sa company ni Mrs. Sa SM pa, pala-pala. Inuuntog ko na yung ulo ko sa semento dahil sa sakit ng ngipin ko. Alam niyo ba, pag masakit ang ngipin, parang kang yung utak mo masakit din, no? Ang sakit talaga eh. Sabi ko, iniinitusan ako, punta ka doon kay pastor. Hiramin mo yung sasakyan niya. Kung pwede siya na rin na mag-drive. Magbabayad na lang ko, papagasolinahan ko na lang. Guess what? Ni-reject si Pastor Joel. Kahit na emergency na. Look at me. At that moment, when I hear that rejection, nagsimula na akong manalangin. Ganito ang prayer ko. Lord, in Jesus' name, yung sasakyan na yan magiging akin. 2 months later, nakita kami sa school. Hindi ko malilimutan yon. Eskwelahan din ng isang pastor. Si Keo doon nag-aaral at that time. Nagkita kami, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Pastor Joel, binibenta ko ito sa sasakyan ko, baka gusto mo. Sabi ko, magkano? Sabi niya, sige, 35,000 na lang. Sabi ko, mahal. 30,000. Sabi ko, wala akong 30,000. Meron ako dyan, 10K. Bibigay ko sa iyo agad. Tapos yung kulang ko, uhulugan ko. Sabi niya, sige pastor, kahit 1 year payable, 1 year. Lord, favor mo na to. Pagpunta niya rito, kinatok niya ako, Pastor, ready ka na ba? Nakahanda na yung 10K, binigay ko. Pinunta ko sa sasakyan, sabi ko, yes! Akin ka na, ganda. Akin na yung ganda. Naging sasakyan ko siya. And guess what? 2 years to 3 years ko siyang ginamit. Naibenta ko pa siya nabili ko siya ng 30,000 payable in 1 year. Naibenta ko pa siya ng 35,000. Nagamit ko siya ng 2 years to 3 years. Wala mo palakpak si Lord doon? Ano mo mga patutunayan ni Lord sa akin? Grabe ang Lord, napakabuti ng Panginoon. Amen? Oo. Pinag-pray ko, sumakit ng ngipin ko. Meron naman akong kapitbahay sa West Plain. Sabi ng Lord sa akin, gusto mo yan? Alam niyo kung ano yun? Water station. Mineral water station. Gusto mo yan? Lord, wala akong pera. Gusto mo lang ma-experience. By faith, nung sinabi sa akin ng Lord, punta mo mayari. Sabi mo, interesado ka. Ang patotoo ko dyan, si Kuya Mark, Kuya James. Pati yung bahay, tumira kami ron. Katapat lang ng bahay namin. Ito yung bahay namin, yan yung water station sa harap namin. Tatawid lang. Ngayaman ni Pastor, no? Nakakatuwa lang yung kabutihan ng Panginoon. Nakakatuwa yung kadakilaan ng Lord. When you use that authority, when you use that His strength, guess what? Nakuha namin yung water station. Nakuha namin. And time goes by, naalala ko, nung hindi na ako gumagamit ng authority ng Lord, nung hindi na ako gumagamit ng power ng Panginoon, ang buhay namin, lahat nawala. I experienced that. Hey, ikaw na Kristiyano, you have the key sa authority na yan. Amen.
Lalo na tayo mga padre di pamilya. Ikaw yung tatay. Ikaw may hawak ng key. We experienced that. Sa amin dalawa, si Pastor Trixie may trabaho. Marami kami nararanasan ngayon na hindi namin naranasan nung nagtatrabaho siya. Bakit? Maybe, not or not maybe, that is the power of God. That is the strength of God. Hindi namin naranasan, pambira. Trabaho siya ng trabaho, hindi namin naranasan, pagod siya. Yes, nakakakain kami, 3 beses, parang pero kapos pa rin. Pero di namin na, one time in our lives punta kami Laguna. Overnight kami ron. Sarili namin yung 10 malaking bahay sa Laguna. May swimming pool, hot spring. Wala kaming gastos. Blessing ni Lord. Blessing ng Panginoon. Diyan ba kayo? That's the blessing of God. Every time you use His authority, every time you use His power, His strength, kapatid, hindi ka mabibigo. Huwag mong iasa sa iba yan. Kung sino, alba ikaw, look at me. Are you listening? Are you listening? Kung ikaw yung Kristiyano sa pamilya mo at nag-iisa ka, use your authority. Not your authority, authority that comes from God. Use the power of His authority. Use the power of His strength. Kung nandun ka, huwag mo iasa kay tatay, huwag mo iasa kay nanay. Yes, kung si tatay ang nagtatrabaho, hey, ikaw pa rin yung may hawak ng authority ng Lord. Ikaw pa rin yung may hawak ng kapangyarihan ng Panginoon. Then you need to use that. What way? Prayer. Through prayer. Eh, pambihira, wala na kayo makain, di ka pa nananalangin. Hindi ba kayo? Di ka nananalangin. Sa bahay, sinabi ko kay Pastor Trixie, yung mga batang yan, nag-aaway sila pag prayer. Ako na naman, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kay Pastor Trixie, from now on, yung magpipray ng umaga, tanghali, gabi, dapat 10 linggo. Ano yung pastor? Parusa? Hindi. Para madisiplina, masasanay. Alam nyo kasi, pag tayo, hindi tayo nasanay, tapos nasanay tayo sa lifestyle natin na mali, tuloy-tuloy na yon. Kagayang prayer, that's a lie. Pero magtugtugan maghapon. Ha? Tama net? Amen. Tumugtog maghapon. Magdamag. Kaya, di ba? Mag-pray kaya. Buti na lang, naka-attend ka kahapon. Pwede pala eh. Di ba? Kahit ako pagtugtugan, pwede ako maghapon, magdamag, pero bakit sa prayer talaga? Oh, kahapon, gaya kahapon. Nag-start kami mga 5:30 na, late pa. Isang araw na lang, late na, may absent pa. Aroy, agoy-agoy. See? And that is not the power of God. That is not the strength of God. You are not using the authority of God. You are not using yung strength, yung power ng strength ng Panginoon. Hello? O sino gusto ng power ng strength ng Lord? Amen. Power of authority. Amen. Yung pati lamesa inuutusan mo. Amen. Pati bulsa mo. Sino nag-uutos sa bulsa niya? Amen. Oh, ikaw, kakapera ka. Wallet. Oh, kita yun, tatawa-tawa yung iba. Yeah? Sino abnormal sa ating dalawa ngayon? Ikaw. Kasi yung naranasan ko, di mo pa naranasan. Kasi ako, abnormal na ako eh. Pag tinagalog mo, abnormal. Are you with me? You need to use that. Kailangan natin gawin yun. Kako yun, tinuturo ko lagi sa mga pastors dito. Sabi ko, kayo, yun lang ang sikreto eh. Use the power of God, use the strength of God. That is the first P of the Great Commission. What is another P? Number 2, the purpose. The purpose of the Great Commission. O ikaw, alam mo ba yung purpose ng Great Commission? Bakit ka ba nag-cell group? Bakit ka ba nag-one verse? Alam mo ba yan? Oh. According to Matthew chapter 28 verse 19, evangelize the unsaved.
Okay? Go ye therefore and teach all the nation. That's the purpose. Pangalawa, ano pa? Baptize. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin niyan? Baptize the new believers. Hello? Ano pa yung pangatlo? And this is the purpose. This is another P of the Great Commission. Ano yung purpose? Una, evangelize the unsaved. Pangalawa, baptize the believers, the new believers. Hello? Ako sabi ko talaga, ako di ako basta-basta nagbabaptize Kasi nga, ayoko maging laro yung baptism. Gusto ko, pag ikaw nagpabautismo ka, hindi dahil natulak ka. Kaya hindi nyo napansin sa life class, nasa bandang dulong-dulo na ng life class ang baptism. Bakit? Kasi marami na naitanim sa'yo. Marami ka nang ginawa. Hindi basta-basta ang baptism. You need to pay the price. Kailangan mo to, naunawaan mo to. Hindi yung sasabihin mo, pambira, kakatapos na ng baptism, naiwan yung kamay mo, tapos nagnakaw ka. Bakit ka nagnakaw kakatapos ng baptismo? Naiwan mo kasi yung kamay. Hindi na ilublog. Pambira, bago ka lang baptismo, chismis ka ng chismis, naiwan yung uso. Naiwan. Tapos pipicturean pa ako, waki. Ganun mabautismo na Naiwan. Hindi ganun yon. Amen? Ang baptism, ang ibig sabihin nun, you died and you rose again. You died with Christ and you rose again with Christ. The old has gone and the new has come. Gets yung baptism? Kaya hindi pwedeng walang nangyayari. Dapat pag nagpabautismo kami, nangyayari. Hindi nagbabago. Hindi man ganap. Dahan-dahan, little by little, that's good. Dapat kahit konti, kahit maliit, paliit-liit, padahan-dahan, importante nagbabago. May nagbabago. And you are willing to change. Hello? Amen. Hindi ugaling aso ka na noon. Hanggang ngayon, ugaling aso ka pa rin. Basta ba't naging aso? Alam niyo ba may mga taong ugaling aso? Hindi ba kayo? Kasi yung maintindihan kung bakit ugaling aso. Ang aso kasi ganito. Pag sumuka, kinakain pa yung suka. Hindi na ganoon. Hindi natin pinag-usapan dito yung old. Ang pinag-usapan natin dito yung new. Kung aso ka noon, kung ugaling askal ka noon, dapat ngayon hindi ka ganyan na. You are a Christian. Although you are not perfect, but hindi mo na dapat gawin yung ginagawa noon. Hello? And that's the purpose of baptism. That is the purpose of Great Commission. Once you baptize, you need to change. Parang wala akong kausap. Nabautismuhan na. Pupunta sa church, ang dala cellphone. Walang dalang Bible. See? Are you with me? O, di ba? Pag ikaw nabautismuhan na, bihira ka naman. Nung hindi ka pa nabautismuhan, ang dala mo na cellphone. Tama? Amen. Amen? Dikipad pa nga yan, di ba? Yung pangkalso ng truck. Oh, di ba? Di ba? Sanay na sanay tayo din kahit nakikipag-usap. Meron akong kilalang ganyan, nakikipag-usap. Oo, pastor. Hindi nga po. Oh, pero totoo, nakipag-text na yun. Ang dami na lang nakatext niyan. Ang galing ang pag-text. Ito, may sakit pa to. Kasi ganun yung daliri. Oh. Sino naka-experience ng taas ng kamay? Kipad, di kipad. Yung nakikipag-usap ka, opo, nay. Di nga, nay. Oh, talaga? May pagulat-gulat pa, pero totoo, nakapag-send na. Ang bihira. Amen? Grabe, no? Sino naka-experience nun? Ako hindi. Kasi hindi ako nakararas ako ng keypad, pero talagang ganun kasi nga, mahirap hindi ako sanay.
Pero may mga kilala ako, grabe yun. Left and right yun. Parang bubulot ka! Parang ganun ka agad. Grabe. Grabe maggamit ng keypad. O, di ba? Di keypad pa nga gamit mo eh. Di ka na nagdadala ng Bible eh. Ngayon, bautismado ka na. Di ka pa rin dadala ng Bible. So, yung nakatapos ng live class dito, taas ng live class. Nakatapos ng live class. Wala nang iba. Ito, kayo, hindi kayo nakatapos ng live class. Ibabalik ko kayo lahat. Hirap mo. Nakatapos ng live class, hindi tataas ang kamay. Baba na. O yan palang, ma'am. Ma'am Trixie, iba yung mga estudyante. Mukhang hindi alam na nakatapos sila ng live class. Siguro yan isang malaking palatandaan na yan dapat ibalik yan. And maybe hindi yan nila naunawaan. Hindi, totoo. Sino nakatapos ng live class dito? Tapat, taas ang kamay. O yan, dapat ganyan. Parang ganito lang yun eh. Sino Kristiyano rito? Taas agad. Hindi yung, teka lang, Kristiyano ba ako? Ang bihira. Dadalawang isip ka pa kung Kristiyano ka. Hello? And letter C, number 3. Congregational, the unchurch. Yan yung purpose. Igagather natin yung mga taong mga unbeliever. Tuturuan sila mag-church, tuturuan sila mag-worship, tuturuan silang sumamba sa Panginoon, tuturuan silang maglingkod sa Panginoon. That is the purpose of the Great Commission. That is the second P of the Great Commission. Ano yung una? Power of the Great Commission. Or what is the power of God? What is the power of God? Using His strength. Using His authority. Amen? So, ito naman yung purpose. Igagather mo yung mga tao, matapos mo silang i-evangelize yung mga unsaved, ibabaptize sila, at the same time, yung congregationalize the unchurch. Igagather mo sila, i-disciple mo sila, tuturuan mo sila. Amen po ba? O, eto tayo sa pangatlong P. The third P of the Great Commission. The plan of the Great Commission. Ano nga bang plano ng Great Commission? Ano? Ano sabi doon? Sa Matthew 28, verse 19, tingnan nyo. Okay? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay? That is the plan of the Great Commission. Go to all people. Pupunta ka sa lahat ng mga tao, you share the Word of God. Go to all people groups. Kung grupo yan, puntahan mo. Share the Word of God. Go to all persons. Hindi lang yung pangit o maganda ang pinupuntahan mo. Iba naman kasi sa atin. Kasi iba sa church talaga, kahit dati pa, ang nangyari, yung disciple, naging disciple chicks. Disciple chicks. Yung evangelism, ginawang evangeligaw. Yung ministry, ginawang ministry. Mga lalaki. Ganyan. Nung naliligaw, nasa simbahan. Nung nakuha na si babae, backslide na siya. Pati yung babae, sinama pa sa pagiging backslider niya. Di ba? Hello? Ang masama nito, nagpastor. Nanligaw. Yung pastor, nag-evangeligaw. Nag-disciple chicks. Tapos, ginawang, yung ministry niya, ginawang ministry. Hello? That is not the purpose. That is not the plan. That is not the original plan ng Great Commission. Ano yung plano? Go to all people groups, go to all person. Third, prayer. Pinag-pray yan. Yan ang plano. Kasama sa plano ang mga prayer. Which is the prayer of? Wala na, Wala na. Ano bang prayer natin? Prayer of 3. Hallelujah. Huwag nyo kakalimutan yun. That is the plan. Winning event. But before winning event, ano gagawin? Prayer for 3. Ano gagawin sa una? List the 3. Make the list.
Pangalawa, Pray the least. pray the least. Pangatlo, love the least. Ano gagawin sa love the least? Pupuntahan mo na yon. Bibigyan mo ng chocolate. Eh, iba ginawa nga. Pastor, ginagta ako. Ginawa ko, binigyan ko rosa. Kami na. Galing. Ang galing nyo. Hindi ganon. Ang bihira na naman, oh. Yan. Hindi naka-attend ng morning prayer. Napuyat daw. Pinuyat. Oo. Ha? Sala. Sala yun. Prayer. Make the list. Pray the least, love the least, invite the least. Normal ba yon? Ginagawa ba natin yon? Oh. Normal pa rin ang buhay. Hello? Siguro next Saturday, tira tayo. Yeah? Ano kayang gawin natin? Andito Oplan Shama. Oplan Underground. Itira tayo, prayer. O, personal witness. O, ito pinakamahalaga, preservation. Hindi lang basta nag-share ka ng Word of God. Hindi lang nag-prayer portrait ka. You need to preserve it. Amen? You need to preserve him. You need to preserve her. For God's glory. Not for your own glory, but for God's glory. You need to preserve lahat sila para sa glory ng Lord. Amen? And what is this? This is the plan of the Great Commission. That is the third P. Pang-apat. Okay? Ano pang-apat natin? O maliban pa ron, maliban sa preservation, kailangan may action plan. Pinaplano yan. Kaya ako wala akong kabili-bilib. Sino yung mga ako wala akong bilib doon sa mga taong kamusta na kayo? Pastor, na kami. Alam niyo, mga ganyan, wala akong bilib dyan. Kasi walang plano yan. Ang tawag kasi sa mga ganyan, dapat action plan. Kapag meron kang gustong gawin, dapat meron kang plano, maliwanag na plano. Blueprint ba? Hindi ka tira ng tira. Merong blueprint. What is your plan? What is the action plan? Okay? At the same time, kung meron ka ng action plan, meron kang commitment to do it. You need to commit to do it. Meron kang consistent, hindi pa bago-bago isip mo. Ganyan din sa Great Commission. Pag pinasok mo yung Great Commission at nagplano ka ng Great Commission, dapat hindi nagbabago-bago isip mo. Meron kang maliwanag na plano. Ano yung gagawin mo? Amen? And you need a commitment. You need to commit to do it. Hello? Ano pa? Plan to do it. Organize. Huwag yung tira ng tira. Dapat malinaw. Diyan ako, kaso nga lang, pag ang mga kasama ko, unorganized. Nagplano. Every Sunday, nagmi-meeting. Pero pagdating actual, para mga matatandang gelang, may mga sign of aging, nakakalimutan ang pinagplanuhan. Namely, isa-isahin ko na, nandito na rin lang tayo plan to organize to do it. Amen? Eto, wala to dapat dito. Nandiyan sa gitna. Yung media, dapat maaga pa lang nandyan na. 9:30 na wala pa. Di ba? Unorganized. Aanuhin natin ang magandang plano kung tayo mga tao mismo na nag-implement ng plano na to unorganized. Kailangan organized tayo. Consistent tayo. Kung ano yung napag-usapan, you need to commit to do it. Yung mga bagay na napag-usapan. Meron tayong plan of action. Meron tayong commit to do it. At the same time, meron tayong plan to do it. And that is the organize. How to organize that things. Amen? And ang pinakahuli, ito ang pinaka-problema natin. The reason why maraming mga tao nagplano, they commit themselves to that plan, at ang nangyari, nalimutan, hindi na-implement, hindi nagawa, because may isang problema. Ano yon? Hindi nila ipinalangin yung mga planong yon. Kasi ang pinaka-last na gagawin natin dun sa plan ng Great Commission is this: pray
for God's blessing and anointing. Yan ang kailangan natin gawin. Just to implement that plan sa buhay natin. Hello? Pray for God's blessing at the same time yung anointing para maging ganap. Not using your own strength but using the strength of God sa buhay natin. Using the authority of God sa buhay natin. Hello? Amen po ba? Oh, ang daming mga plano hindi nagagawa. Ang daming mga plano hindi natin na-organize ng tama. Kaya sabi ko nga, sayang yung aming meeting every Sunday. Nakakalungkot. Maraming mga churches ngayon, unorganized sila. Bakit? Isang bagay. Wala silang plano. Kung magplano man sila, once a blue moon. Magplano man sila, minsan-minsan lang. Pero tayo, every Sunday, we make a plan. And very organized yun. Hello? Siguro may problema rin yung sekretary natin. Kasi dapat, from time to time, nag-aano sa sa GC, this is our plan this week. Ito yung plano natin. Don't forget it. Kasi ang mga tao talaga, aligaga, hindi nalilimutan yung, kaya dapat pagdating sa Panginoon, dapat yung pinagplanuhan, hindi dapat na ano yun, hindi nababali. Kaya kanina talaga lungkot na lungkot ako, sabi ko, Lord. Tapos kanina, nagka-problema na yung mga sounds natin. Hindi na nila maayos kasi hindi nila naririnig. Kasi nga, nandito pa rin yung gamit. Pero kung nandyan yun, madaling makakakilos yung ibang tao para maayos. Kaso hindi nasunod yung plano. Alam niyo po ba ang tingin ko sa plano? Ang plano, ang gamot sa mga bulilyaso. Kaya maraming bulilyaso kasi walang maliwanag na plano. Amen? At ang plano ay pinatitibay ng tamang pag-organize. Are you with me? Amen. Pag may plano, dapat tama yung pag-organize. Kaya, very sad talaga. Nakakalungkot. At sana, because of this message, natatauhan tayo mga kapatid. Amen? Amen. Hello? Huwag natin basta-bastahin yung, sabi ko nga, pambihirang meeting to, parang kain-kain na lang. Pag wala na kayang pagkain sa meeting, may umatin pa kaya ng meeting. Baka mas maganda yon. Tingin ko huwag na magpakain sa meeting. Baka mas lalo pang tandaan nila yung pinag-meetingan. Hello? Hindi naman pwede lagi na lang tayong babayaran. O sige, yung mga mag-organize ng tama sa meeting, may reward. Eh, alala niyo dati kong preaching, ang mga totoong disciple, hindi bayaran. Eh ngayon, di ba? Magpaano tayo? Magpa-subscribe tayo. May premium. Kita mo, tira lahat eh. Kasi may premium. Sabi ko, naglabasan ng mga hindi disciple. Mga bayaran. Pero hindi naman nila kasalanan yon. Pero siyempre, baka mamihasa tayo. Di ba? Remember, mga disciple tayo. Amen? May bayad o wala, may blessing o wala, kikilos tayo. Why? Because we love God. And we love people. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng naliligaw, wala kang ibang gagawin kundi balikan mo lagi kung ano purpose mo. Hindi ka maliligaw. Once na binalikan mo yung purpose mo. Bakit mo ginagawa ang isang bagay na yan? Always remember what is the purpose. What is the real purpose? Bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Kapag ginawa mo yon, naliligaw ka na ngayon, binalikan mo yan, hindi ka maliligaw. Kasi bumalik ka sa purpose. Amen po ba? Okay, the last P of the Great Commission. May natutunan tayo? Amen. Okay, the last P, the promise of the Great Commission. May pangako sa Great Commission. Amen? Yun, yung sa Matthew 28, 18, ano sabi? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has given to me. Okay? That the promise of His power.
na pwede natin magamit. So naniniwala rito, once you use your faith, you're using the power of God in your life. Oh, yung faith kasi hindi naman yung pwedeng i-address sa ibang bagay. Kapag pinag-usapan ng faith, when we talk about faith, kapag narinig mo yun, every time you hear the word of faith, ano lagi pumapasok sa isip mo? That word, it belongs to God alone. Are you with me? Amen. Diba pag narinig natin pananampalataya, hindi mo na pwede, sa Itbulaga galing yan, sa Channel 7 yan, GMA yan, sa Channel 2 yan. Hindi. Once you hear the word of faith, ano ibig sabihin? That word, it belongs to God alone. Wala nang iba. So, every time you use your faith, you are using the power of God. You are using His authority. You are using His strength. His power. Philippians 4:13, that don't forget that. Ako, yan ang gusto-gusto ko lagi. That's my favorite verse. I can do all things. I remember one time, isang boxer, namely Tyson. Remember that? Walang makatalo sa kanya. One round lang, babagsak ka na. Knockout. Pero one time, nakaharap niya si Holyfield. Nakita ko si Holyfield bago pa lang pumunta ng ring. I worship you. There is none like you. Nag-worship siya. Sabi ko, Lord, tulungan mo si Holyfield. At that time, my age is siguro mga nasa 17 years old ako. Or papuntang 18. Hindi ko na maalala. Nag-pray ako at that time. Tapos excited ako panoodin yan. Sabi ko, Tyson, babagsak ka ngayon. Kaya, that's the time na nasira ang karir ni Mike Tyson. Bakit? Sa sobrang lakas ng suntok ni Holyfield, kinagat niya yung tehinga ni ni tehinga ni Holyfield. Sino nakaka-remember? Search sa YouTube. Ganyan na nangyari. Alam nyo, paglabas ni Holyfield sa kanyang kwarto, papuntang ring, nakataas ang kamay niya, ang tumutugtog worship, papuntang ring. Tapos sa robe niya, nakalagay sa robe. Philippians 4:13. I can't forget that. Nakalagay doon, I can do all things through Christ who give me strength. Ay sabi ko, may panalo na to. Kita ko yung at that time, wala akong ginawa kundi mag-observe. Makita yung kapangyarihan ng Lord and I see that. Na-watch ko yun, nakita ko yung mga bagay na umaangat yung paa ni Mike Tyson ng ganito kataas mula sa flooring ng ring, side ring ng boxing. Umaangat sa tindi na suntok ni At sa sobrang masyado na siyang ano tawag diyan, ano ba tawag doon? Masyado na siyang dismayado sa nangyayari si Mike Tyson. Wala siyang ginawa. Ang ginawa na lang niya, niyakap niya si Holyfield. Holyfield, kinagat niya yung tenga ni Holyfield. Dismayado na siya. Wala. Dahil doon nasira ang karir ni Mike Tyson, kinatatakutan si Mike Tyson pagdating sa ring ng boxing. One round ka lang, hindi ka tatagal kay Mike Tyson. Only one round. Pag lumapas ka ng one round, mapalad ka na. Pero kay Holyfield, nahirapan siya. Pero pag tinignan mo yung track record ni Holyfield at the time, ang daming talo. Oh, say amen for that. Pwede mo palakpakan natin ng Lord? Oh, and that is a sign, di ba, ng kapangyarihan ng Panginoon. And maybe, wala man ako sa lugar na yon. Holyfield, he used the power of the strength of God. He used the authority of God sa buhay niya. Amen po ba? Amen. And that is the part P of the Great Commission. What is that? The promise. Our God is not only a promise keeper. He is not only making a promise. Are you with me? Amen. Ulitin ko po. Our God, He is not only making a promise. Ano ginagawa ng Lord? He always keep His promises. Amen. Amen po ba? Hindi lang tagagawa ng pangako ang Panginoon, kundi tinutupad niya yung mga pangako niya. Sabi ko nga lagi, alam nyo, ngayon ko lang napagtanto, sinabi naman ni Kuya Kenneth kanina,
before I end, ngayon ko lang napagtanto na ang Diyos pala merong hindi nagagawa. Isang bagay. Na din. Alam mo kung ano yan? Yung hindi na to pa rin yung pangako niya sa'yo. Yun ang hindi kayang gawin ng Diyos. Ikaw, hindi ka tutupad sa pangako mo sa Diyos. Pero ang Diyos, He never do that. Hindi niya gagawin yung pangako. Hindi gagawin yung pangako niya sa'yo. Magkakabali-baliktad na mundo, nag-backslide ka na, nanghina ka na, nawalan ka na ng pananampalataya sa Panginoon. Pero ang Diyos nananatili siyang tapat sa iyo, nananatili siyang tutuparin niya yung mga pangako niya na binitawan niya sa iyo noon. Kahit ngayon, gagawin niya yan. In His time. Not in your time, but in His time. Ang problema kasi sa atin, alam nyo, mainipin tayo. Once you pray, keep it into your heart. Keep His promises. Lagi natin panghawakan yung mga pangako ng Lord sa buhay natin. Ako, yun lang talaga sikreto ko. Lagi kong pinanghahawakan yung pangako ng Panginoon. Hindi ko na titignan yung dati kong buhay kasi dati kong buhay wala na eh. Wala naman eh. Ang tinitignan ko na lagi yung gagawin pa ng Lord sa buhay ko. Doon ako excited. Amen po. Amen po ba? And that is the promise of the Great Commission. That is the promise of His power. Pangalawa, the promise of His presence. Etong gusto ko. Amen? Matthew 28:20, the last verse. Ano sabi diyan? And teaching them to obey everything I have commanded you. And ito'y matindi. I am with you always to the very end of the age. Tingnan mo? Sasamahan tayo ng Panginoon. Sasamahan ka ng Diyos kahit saan. Hanggang sa katapusan ng mundo to, sasamahan ka ng Panginoon. And what is that? That is the promise of God. Power of promise and the promise of His presence. If God is in you, if God is in us, who can be against us? No one. No one can stand sa harap ng Lord. Amen po ba? Amen. So, you want normal? This is a super normal. Hallelujah. Amen po ba? Amen po ba? I remember one time in my life, that is the start of pandemic. Last year, 2020. Kung kailan pandemic, doon kami hindi nauubusan ng bigas. Nag-uumapaw yung bigas. Nasisira na yung bigas natin, tama? Hindi pa nga nabubuksan yung isang sako, hindi pa nabubuksan isang sako, hindi pa nauubos yung pangatlong sako, may dumarating na namang sakong bigas. Hanggang dumating sa point na, yung mga angat yung level. Ni Pastor, bakit? Namimigay na ng bigas. See? And that is not my power. That is not my authority. That is the power of God. That is the authority of God. That is the promise of His presence. That is the promise of His power. Kasi naniniwala sa power ni Lord. Pangako yan, panghawakan mo. Sinaniniwala sa promise ng presence ng Lord. That God never leave you nor forsake you. Eh, ano sabi ng Lord? I commanded you, sabi ng Lord, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, hindi naman sa sinasabi ng Lord, sinisigurado niya sa'yo. Parang ang dating nga sa akin dito, siguro sa akin na, in my own interpretation, sabi dito, parang ulitin natin pagkabasa, and teaching them to obey everything I have commanded you, and over my dead body, I will always be with you. Kaso wala namang body si Lord. Parang ganun lang yung pagkakaunawa ko. Ganun lang yung malalim na pagkakaunawa ko. Over my dead body, I will always be with you. No one can touch you. No one can snatch you from my hand. Hindi ko papayagan na mahipo ka. Hindi ko papayagan na ma-snatch ka sa aking kamay. Over my dead body. Parang ganyan ang pagkakaintindi ko dyan. Talagang amang-ama ang Lord sa buhay natin. He is our protector. He is our provider. Amen po ba? And that is the 4 P's of the Great Commission. Palakpakan natin ang Lord. Wow.